Kasama po natin si Sir Leonardo Montemayor. Magandang umaga, sir. Good morning, DJ Chacha. At magandang umaga rin kay Kwan, kay kapatid na Ted at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa. Magandang umaga po. Thank you for being on the show, sir. Naglabas nga po kayo ng pahayag na kayo po, ang grupo po ninyo ay naaalarma na sa patuloy po na pagbagsak ng presyo ng palay sa ngayon. Base po dito sa inilabas niyong pahayag, ano po ba yung naging cause nitong pagbagsak ng palay? Dalawa ang nakikita naming dahilan, DJ, no? Yung una, kasi palaging umuulan itong nakarang mga linggo. At sa maraming lugar, halimbawa dyan sa Central Luzon, halimbawa, ay maraming mga palayan ang binaha at tumubog yung palay. So ang naging epekto nito ay pagkaani ng magsasaka ng sariwang palay, pasang-pasa, kaya yung kalidad ay talagang bumaba. So natural, ang bili ng mga trader ay mababa rin. So in many cases, like in Central Luzon, umaabot daw ng mga 16.50 lamang isang kilo ng palay. Bukod pa po dyan, sa tingin namin, ina-anticipate kasi ng mga rice traders na gawa ng, di ba binaba yung taripa o yung buwis sa imported rice from 35 to 15% dahil doon sa Executive Order number 20. So nagbabakasakali itong mga trader natin na papasok pa ang malaking bulto ng imported rice na mura-mura at 15%. So, kumbaga nag-ano sila, naniniguro sila kaya bumibil sila ng mura din ng palay sa ating mga magsasaka. So yun ang two main reasons, yung maraming mga palay po natin ngayon ay apektado ng yung maulan at saka yung pagbaha at saka itong epekto nitong EO62. Oo, yung ulan, nandyan na po talaga yan Pero sinasabi nyo nga po, dahil pa rin ito sa epekto ng EO62. Saan po galing ulit yung presyo bago naging, kasi sinasabi nyo kanina merong hanggang 16 pesos kada kilo na presyo ng palay? Opo. Well, isa pong indicator nito, DJ, yung bilihan kasi ng NFA nung nakaraang mga panahon, including today, pagkasariwa yung palay, yung bagong ani, 23 pesos. Pagka yung tinatawag na clean and dry, yung tuyo, 29. Mas mataas. So kung yun ang magiging natin patayan, ang layo naman ng 16 pesos sa 23, sa 23 para sa sariwa. Ngayon, hirap na hirap ng mga partners natin na pumunta sa NFA para doon magbenta kasi stricto masyadong NFA. Hindi sila bibili ng palay na pasang-pasa. Kaya persadong partner kung saan-saan sila magbibenta po ng kanilang murang palay. So, at kulang na kulang tayo sa mga drying facilities, ibang post-harvest. Kaya po yan, taon-taon ganyan talagang problema natin, DJ. Kumbaga, may programa yung gobyerno, itong ang bibili nila ng mas mahal sana yung palay sa mga farmers. Ang problema, yung farmers natin, hindi lahat sila kaya pong i-meet yung standard ng NFA. Yes, correct. Actually, 95% ng lahat ng mga magpapalay natin, hindi kayang ma-meet yung NFA standard. Tapos, ang problema pa ng NFA, kahit assuming gusto nilang bumili pa ng palay, masyadong lumiit ang kanilang procurement budget. Kasi halos naubos yung kanilang pondo doon sa pamimili sa nakaraang mga panahon ng palay. Sabi nyo nga po, Sir, sabi nyo kanina paulit-ulit na problema na po ito. This year ba medyo iba po ba ang pagtulong na ginagawa ng Department of Agriculture sa problemang ito ng farmers natin? Parang the same as usual, DJ. Ang nakadagdag pa sa ngayon, problema ngayon ay siyempre nagkaroon ng El Nino, hindi ba? Nung nakarang early part of this year, tapos ngayon ulan ng ulan. So, naging problem talaga is yung hindi lang po yung kantidad ng palay na inaani ngayon, kundi pati yung quality. At to make matters even more mas makakabahala tayo, hindi pa po tayo napapalob sa La Nina siguro mga last quarter pa ng 2024. Opo. So, Sek Leon, ito pong binabanggit nyo ngayon na bentahan po ng palay, kailan to tinanim?
Siguro mga bandang Mayo ito kasi nung nakausap ko yung mga opisyalis ng mga irrigators groups dito po sa Nueva Ecija, ang sabi nila ay as of today, siguro mga 10 to 15% na ngayon ang umaani ng palay. So since 4 months ang growing period ng palay, so around May sila nag-umpisa ng pagtatanim. Kaya around 10 to 15% ngayon umaani na. The rest will be ang harvest pa nila mga October, November, December pa sila. Opo. So kailan po ang peak ng harvest season para po sa ating local production? Ted, mga last quarter, mga October, November, December. Okay, opo. Ito na ba magiging trend ngayon, Sec? Kung sakasakali po na sa awa ng Diyos, hindi ho tayo ulanin at bahain, sa binabanggit po ninyo na nagawi ng traders na binabarat kasi nga in anticipation nito pagdagsa ng supposed to be mas murang bigas na imported? That's correct, Ted. So, kung bakit dalawang kalamidad ang ang binabantay natin dito, yung kalidad ng panahon, yung kalamidad ng panahon, at saka yung kalamidad na dulot naman ng Executive Order number 62. By the way, Ted, although yung EO62 nagkabisan na nung first week ng July, nitong taong kasalukuyan, so ibig sabihin, yung mga nag-import na ng bigas from that time on, malaki pong bawas sa kanilang buwis by 20%. Ngunit, hindi naman pinapasa po yung kanilang savings sa ating sa ating consuming public. In fact, Ted, sa aming pag-aaral, sa ngayon the last 2 months, ang mga trader na umaangkat ang base sa kanilang declared value at saka yung karampatang 50% tariff, ang cost lang po nila sa imported rice nila mga 34 pesos per per kilo na bayad na yung buwis dyan at saka ibang mga gastos nila. Pero binibenta po nila yung 5% broken at hindi po bababa ng 55 pesos sa merkado. So ang laki ng diferensya, ang laki ng ganansya po nila between 34 pesos and say 55 pesos per kilo at retail. More than 20 pesos. And yet, base po sa statistics ng Philippine Statistics Authority, ang binaba ng presyo po ng bigas at retail is only 40 centavos per kilo. Imagine that, 40 centavos per kilo ang natipid ng pangkaraniwang mamimili versus the more than 20 pesos na tubo po ng ating mga imported traders. Of course, itong 40 centavos per kilo na ibinabagya ng bigas at retail, napakalayo naman po yan doon sa pangakong 7 piso na ibababa daw ng presyo ng bigas gawa ng EO 62. Opo, sige po. So balik kong ang binabanggit kasi ni Ka Leonie Cha, ay yung landed cost and logistics. Ito ang puhunan pero ang bentahan nila doble, kaya halos doble. Kaya per kilo ang kanilang estimate 20 pesos ang kinikita ng trader na nag-aangkat nitong imported rice nga na ito. So balikan ko lang po yung tanong ko. Ito na ho magiging trend nito, Sec, dito po sa presyuhan ng palay. Hindi ho doon sa mga basa o hindi magandang kalidad. So lalabas po talaga mga ang inyong estimate na average ng bilihan ng trader ngayon dito sa produkto pong palay ng ating magsasaka come the peak of harvest season. I think ang situation, Ted, will become worse. Kasi as kaya sinabi ko kanina, Central Luzon, 10 to 15% pa lang tayo nag-umpisa ng anihan. So mayroon pang balanse na paanihin natin mga 85%. Ngayon, kung patuloy pang ulan at sana hindi po mangyari yung matinding La Nina, lalong hihina po ang quality ng i-harvest natin palay sa remaining 85%. So I think yung presyo ng palay, malamang baka bababa pa yan kaysa bumuti. Plus, we must anticipate yung parating pa ang mas malaking volume ng mga cheaper imports because of the lower tariff. Opo. So, sa pagkakataon na iyan, lugi ho na naman ang farmers natin. Yes, Ted. At saka,
ang masakit pa dyan, siguro medyo masisikmura pa ng konti ng mga magsasaka natin yung pagbaba ng palay nila kung makinabang naman lahat sa pamagitan ng mas rasonableng pagbaba ng presyo po ng bigas. Hindi naman po nangyari. So, tinatama ng partner natin, nasasaktan yung consuming public natin, sino yung nakikinabang? Ilan lamang po. Opo. Sige nga, kasi yung ipinapangako, di ba, ng gobyerno, bababa at bababa ito. Ngayon daw po, meron lang nasa mga barko pa, hindi madiskarga because of mga... isa pa yan, Ted. Go ahead, Port sir. congestion. Oo. Naniniwala ba kayo doon? Meron naman talagang port congestion, pero di ho ba, sir, ang bottom line naman talaga dito ay yung katotohanan sa importasyon na ito vis-a-vis sa dapat na nakukuhang taripa sa pag-aangkat para sa kapanganan ng farmers sa mga tulong na ibibigay sa kanila, at yung sinasabi nga na ginawa ito para pababain ng presyo sa retail price na kaninyo hindi naman talaga nangyayari. Tama ka, Katet. So, puros kwan ang daming pangako pero hindi naman natutupad sa tunay na buhay. Opo, sige po. So aantabay po tayo nga ngayon dito po sa magiging presyuhan po ng palay. Pero binabanggit po ninyo, reports from Nueva Ecija, Pangasinan, Mindoro, Occidental, Sultan Kudarat at North Cotabato. Ito na po yung mga presyuhan ngayon ng pagbili po ng palay prices from 21 to 23. At ito kasi pinanggagalingan nito higit 30, di po ba? Yung 21 to 23, yan ang pinaka malaking tawag dito, bili ng mga trader ngayon. Pero as low as 15 pesos pa nga sa San Jose, Occidental, Mindoro. Opo. At kapag malaking konta, malaking pagkalugi ito sa ating mga magsasaka. Opo, pag ito kinwenta, ano ba ang break-even dapat? Break-even ni wala ka pang binabayad doon sa labor ng mga magsasaka dito. Break-even po ba dapat ng palay? Sa ngayon, sa lahat ng gastusin po sa produksyon, magkano ba dapat ang break-even na presyo po sa trader? Ang tansya ko, Ted, mga between 16-17 pesos ang break-even price. Kaya kung ang bilihan less than 17, talaga, lubog na yung magsasaka. Opo, sige po. But even if it is more than 17, kung konti lang ang, 18, 19, i-compute mo yan, ilang libong piso lang yan, bawat buwan, ang manineto nakita ng farmer natin. Hindi pa rin sapat para mabuhay ng tama yung tao. Opo. Sa panghuli po, ito hong bantay presyo ng DA, kayo na po ang umalalay sa amin dito sa pag-aanalisa nito. Yes, that. Opo. Ito dalawa kasi ito, imported commercial rice at local commercial rice, ang presyuhan nila dito. Opo, dito meron sila pinapangalandakan na 42 pesos per kilo regular milled. Pero under imported commercial rice, meron bang importer na nag-aangkat ng regular milled? Wala na yata, Ted, kasi ang inaangkat yung 5% broken kasi ang price difference ng 5% broken at saka yung 25% broken, ito yung RMR na imported, kukonti So, ang mga imported, binibili nila yung 5% broken as binibenta pa na mas mahal. Yes, sir. Kasi nga po... Kaya yun po ang problema natin ngayon. Opo, mahal. Ang akin kasi nakakausap ng mga mga traders dito na nag-aangkat nga, walang nag-aangkat ng regular milled kasi ang aangkatin muna, yun ng premium. Ito yung correct. 5% broken na premium rice, Kaya dito, kapag natin sinabi naman sa local commercial rice, ang regular milled, sabi ng DA, ay 45 to 51 local. Saka yung local, yung sinasabing 45, bihira kang makita ng ganyan maging sa Metro Manila o sa mga probinsya. So if ever may mga opisyalis tayong umiikot, sinasabi at natutuwa, meron daw silang nakitang 42 or 45 na per kilo ng bigas. Bihirang-bihira po yun sa tunay na sitwasyon sa baba. Opo, at saka yung quality nun? Di po ba? Ay nako, siyempre, very poor eating quality na yan. Siguro medyo iba ng kulay, posibleng may konting amoy na. So, karamihan ng tao, ang tinignan nila na gusto nilang bilhin, in general, mga 50 pesos pataas Opo. na presyo ng bigas Opo. Sige po. So, salamat po na marami ka, Leonie, sa inyo pong informasyon na binigay po sa amin this morning. Kami po nakaantabay sa development po dito sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat po, sir.
Walang anuman na Ted, walang anuman DJ. Thank Apo. you again. Salamat. Alright. Sige po, iyan ang board chairman ng Federation of Free Farmers. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.